Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Maganda umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat. Welcome sa unang episode for this year ng programang Ang Tipo Kong Negosyo na napapakinggan hindi lamang ho dito sa himpilang DZRB, Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming sister station. Yan po ay walang iba kundi ang DWBR FM at ang lahat ng radio stations o Radyo ng Bayan stations nationwide. January 3, 2040 na po tayo at ako si Tess Ramirez at ang aking partner ay walang kakupas-kupas sa kanya kagandahan at kaseksihan si Director Thelma Dumpit Murillo ng Department of Trade and Industry. Ma'am Thelma, good morning. Magandang umaga sa iyo, partner Tess, at sa ating mga suking taga-subaybay. Talaga naman, napakaganda ng iyong bungad. At tayo nagpapasalamat sa ating mga naging kasama sa nakalipas na isang taon. Yes. Ay, more than 1 year na pala tayo. Oo nga, no? Oo. 2 years naman na, di ba? Looking forward tayo to the next year. Yes, of course. Oo, na marami tayong matulungan ng mga maliliit na negosyo pa. Yan. At ikaw ba, partner, pagka yung umpisa ng bagong taon, nagpaplano ka na kung ano yung mga projects mo, yung mga, alam mo na, yung gagawin mo. Hindi New Year's resolution, Ayoko ng New Year's resolution. Sawa na ba sa New Year's resolution? Wala nangyayari sa New Year's resolution, Yung plano mahalaga yan, parte ng buhay yan. Kasi, di ba, wala tayong magagawa. Kapag hindi tayo nagpaplano, hindi natin alam kung ano yung gagawin, kung paano umpisahan. Di ba? Although, sinasabi nga nila na kung yung planning is only, ano ba yun? I forgot the saying Planning is only 2%, tapos the rest, yung execution, yun talaga ang importante. Kasi maraming magagandang plano, pero wala naman nangyayari, di ba, kung hindi maganda yung execution. Puro plano na lang sila kasi hindi gumagawa. Correct. Kaya, dito sa episode natin ngayon, sa unang episode ng 2014, ayan, pag-uusapan natin, Plan the Year Right. Mahalaga ito. At dako na tayo sa ating unang segment. Savings all my love for you. Nasa linya na po ang ating makakausap, Director Thelma. Yes, ang una nating paksa. Alam mo yung, di ba, lagi kang nakakatanggap ng mga regalo na planner pagka, sa the start of the year. Ito kakaiba itong planner na to. This journal will actually change someone's life. Aba, talaga? Yan. Ibang klase yan. Kausapin natin yung marketing director ng Free Speech Publications, Miss Judy Hamolange. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Yes, Hamolange. Okay. Welcome to the program, Judy, and Happy New Year. Happy New Year, dear. Yes. First of all, what do you publish? Free Speech Publications. Ang tanging produkto ng Free Speech Publications is the planner right now. Yung this journal will actually change someone's life. How did you come up with that? This journal will actually change someone's life. Haba, no? Oo. Saka pinag-isipan talaga yun. Yan yung pinaka-purpose kung bakit naumpisahan ng planner na to. Ang bumubuo ng Free Speech Publications mostly are volunteers.
from Lifeline Foundation Support Team Inc. Ang nakaisip nung idea na to is our director, si Luis Gonzalez and Candy Schmidt Gonzalez. Nag-iisip kasi kami ng produkto na makakatulong sa initiatives ng Lifeline, makakasuporta sa initiatives nito. And we're thinking na dapat yung produkto na gagawin namin, one of a kind talaga siya. And it's something na hindi lang sa basta-basta, yung makakapagdulot ng change kung sino man yung bibili nito. At the same time, syempre nakakapagbigay siya ng change because nakakatulong siya sa ibang tao. Wow. So yun yung aming intention. I see. Kakaiba talaga to, partner. Parang, partner, ito yung mga tinatawag yata nila na social enterprise eh. Tama ba ako? Mm-hmm. So this is what you call a social enterprise. Mhm. Okay. Yung journal ninyo, how does it change? Ano kaibahan niya dun sa mga regular journals or, planners? Actually, nung nag-start kami way back 2008, konting-konti pa lang talaga yung mga planners noon. I believe meron na rin yung sa malalaking coffee shops. I think isa pa lang noon. And then, very few pa lang din yung may ganito. Yung culture ng planner sa atin, hindi pa sa ganun ka sikat at the time. So, nung inumpisahan tong planner na to, naghahanap kasi rin kami nung, ano ba yung planner na merong months at a glance, tapos year at a glance, tapos sa isang tingin, makikita mo rin yung nangyari sa buong week. Yes. At the same time, ito rin yung planner na, meron kaming nilalagay dito na fun siya, merong mood charts. Mood charts, kumbaga yung buong week mo, titignan mo, naging masaya ba to, o naging pretty great, or fine, or frustrated ka ba ng week na yan. So, yun din, unang-una nakakatulong to sa user kasi what we wanted is, matignan mo ano bang nangyari sa buong week mo. Ano bang nangyari sa buong month mo? Ano bang nangyari sa buong year mo? Yung tinutulungan namin silang mag-reflect at the same time. Wow, that's really nice. Oo. Tapos meron din kaming mga dinadagdag dito na, for example, tawag namin dito action blurbs. For example, laugh out loud. Diba minsan pag masyado tayong problematic nakakalimutan na tayong tumawa eh. So, sinasabi namin, today is your day to LOL or laugh out loud. Yan, ganyan. So, may mga ganung maliliit. Meron din kami mga dinagdag na mga special occasions or yung mga sineselebrate the whole, mga sineselebrate na mga days. anniversaries, birthdays. Iba't ibang mundo. Hindi na mga anniversaries. Holidays. Holidays. For example, meron din mga kakaibang holidays kasi, halimbawa, answer your cat's question day. Or whisper I love you day. Actual holidays yan, pero bizarre nga lang. Pero nilalagay namin dyan kasi... Meron yung wear your ugly sweater day. Meron gumaganon. Diba? Gumaganon sa... Meron din kaming mga trivias na nilalagay. Halimbawa, dito sa January 13 namin, sabi namin, did you know that si Thomas Edison tried more than 9,000 experiments before he created the first successful light bulb? Wow, So, ayan. minsan yung mga trivias din namin, makes you think, ba kung si Thomas Edison 9,000 times nag-try, ako din. Correct. yung mga ganon, sa tingin mo, hindi siya masyadong makakapag-change ba ito ng buhay ko. Pero kung gagawin mo, kung yung you'll do it one day at a time, it will change, di ba? Mag-change yung perspective mo, mag-change yung the way you are on that day. And it can be a source of inspiration. Oo. Miss Judy, ang dami palang content ng inyong planner or yung journal ninyo. Na iniisip ko kung gaano yan kakapal o kabigat. Actually, hindi naman siya ganun kabigat. Yung mga first editions namin, mabigat talaga. Kasi ang daming infos. Pero, dahil may mga requests yung mga customers namin or mga bumibili, ginawa namin siyang mas light. Tapos yung paper material niya, very light din siya para mabibit-bit mo kahit saan. Ayun. Kasi yung iba, kaya ayaw magbitbit ng planner, nabibigatan sila eh. Doon pa lang. Sa dala-dala, hirap na hirap na. So ngayon medyo kasing bigat lang siya ng iPad. And in fact, because everybody's going mobile, yung ginagamit nila ngayon yung kanilang mga kalendaryo sa telepono or sa tablet, di ba? Mm-hmm. So did that affect your sales, if any?
Actually, right now, hindi pa. Kung matitignan ninyo from nung nag-start yung 2008 until 2013, mas dumami pa yung mga kumbaga players ng planners ngayon. Kumbaga, iba-ibang klase na siyang out in the market. It's because meron kasing market na gusto pa rin nilang magsulat. Gusto nilang mag-drawing, mag-doodle, gusto nilang i-note. Yung namimiss pa rin nila kasi sa iPad talagang electronic na, diba, sa smartphones. Pero meron pa kasi yung mga gustong ma-inspire yung pag mga generation na lang yata namin yon. Naku, makagulat kayo kasi. Diba, partner siya? Karamihan din mga young. Really? Oo. Sila yung mga tipong gusto nila maganda yung papel. Tapos susulatan nila yung stain nila, ano nangyari, ganyan. Meron pa rin At saka, yung iba, ginagawa siyang, in a way, album. Nilalagyan ng photos or merong iba naman nagdo-drawing talaga sila ng thoughts nila. So, it's something that you can't really do much sa iPad or sa smartphone. Tsaka iba yung nahahawakan mo, di ba? Yung papel. Yun din yung sinasabi nila. Actually, may mga tumatawag sa amin. They're telling us, ang ganda nung papel. Ang ganda pag sinulat ko yung sign pen ko, hindi nagsasmart. Yung mga ganon. Oo. So meron talaga. Ayun. Dahil sa maganda yung materyales na ginagawa, siguro yung capital nyo medyo malaki rin, Miss Judy. Oo, malaki rin yung capital niya kasi ayaw niya rin naman naming mag-skimp on quality. Dahil nga, ang market namin, yung tipong, anong tawag mo dyan? Kumbaga, pihikan. Hindi sila yung discriminate. Oo. Ang dami na kasing mga notebooks, diba? And usually, if you look at mga malalaking bookstores, Fully Book, Power Books, National, meron ka may kita ng mga kahit notebooks lang, pero ibang klase na yung presyo, diba? It's because of the kind of paper. So, gusto nyo maiba talaga. Oo, yung quality, pag nagsusulat ka ng thoughts, ayaw mo naman nagsasmudge yung papel mo, tapos pero ito yung kakaibang nalaman ko, partner, na kayo daw ay nag-umpisa kayo bilang isang suicide hotline. Totoo ba yun? Yes, yung sinusuportahan namin, which is actually team rin kami yan, Lifeline Foundation Support Team Inc. Nag-umpisa ito as a suicide hotline prevention line. Kumbaga, actually grupo kami na magkakaibigan na we wanted to do something and we realized nung mga time na yon, mga October to December, ang daming cases ng suicides. So sabi namin, let's do something about it. Kung may oras tayo, gawin natin to. So, para kaming merong night jobs, para kaming call centers at the time. So, it became an advocacy for your group. Oo. Doon nag-umpisa hanggang sa naisip namin, yung director namin kasi lumaki ng Mindoro. She's Canadian, pero lumaki siya ng Mindoro. Nasa heart na yung mga Mangyans. So, after nung suicide hotline, we started naman yung mga medical missions. Nagpupunta kami sa Mindoro to serve that to the Mangyans. Ayun. Oo, halos 10 years na rin namin ginagawa ito. And from that, nag-spin-off na rin. Nagkaroon na rin kami ng Patient of the Month. Nagpupunta kami sa mga prisons. Tinuturuan namin sila. Oo, nag-English, ng math, paano mag-cut ng hair. Para di ba paglabas nila, meron din silang ikabubuhay. Oo naman. Oo, di ba confident when sila. When they go back to mainstream. Oo. Yun ang napakahirap. Oo. And yung mga ganung bagay, nakakatulong rin sa tao, hindi ba nag-change yung buhay nila. And doon rin kami nai-inspire. Yes. Nagkaroon din kami ng satellite school, tawag namin, para naman education to sa mga street children. At tinuturuan namin sila ng English and math. Instead of nagbibigay kami ng piso sa streets, di ba? Bigyan mo ng konting pagkain. Pero panandalian lang yung tulong na yun Pag nagbigay ka ng education, mas matagalan to, mas lasting yung change at impact sa bata. Ngayon 2014, ganun pa rin po ba yung gagawin nyo, Miss Judy? Actually, ngayong 2013, meron kaming nagkaroon ng scholarship program ang Lifeline. So, ang Free Speech Publications, meron kaming tinutulungan na bata, si Angelica Rosacena. She's grade 6 and sinusponsor namin yung kanyang tuition fee and she's studying sa isang private school. So, malaking bagay din to kasi gustong-gusto niyang mag-aral kaya lang yung parents niya hindi naman
ganun ka, yung kumbaga driver, yung tatay, yung nanay sa bahay lang, hindi nila kaya na masustain. So, part ng free speech publications, commitment namin, itulungan tong batang ito. Kung sana nga, mas marami pa sa susunod na mga taon gagawin namin pagka lumaki ng husto. At sana rin, Judy, marami pa kaming oras, kaya lang wala ng panahon. Pala. Kaya para dun sa gustong tumangkilik ng inyong mga planners, saan ba nila pwedeng makita yan o bumili? Pwedeng makita to sa Fully Books, sa Power Books, at sa ilang mga stores ng National Bookstore. Okay, and I'm sure you have a Facebook page? Yes, meron kaming Facebook page, Free Speech Publications. Okay, thank you very much, Judy. Ma'am, invite rin namin kung sino man yung gustong mag-volunteer din sa Free Speech Publications or sa Lifeline Foundation. Maaari silang pumunta sa ineedalifeline.org. ineedalifeline.org. Yes. And volunteer to do what? Anything, kung ano yung skill that you wanted to bring in, we're ready to take it kasi kailangan natin as many volunteers as we can. Accountant, doctors, dentists, artists, lahat. Estudyante. So, sige, we will be your lifeline. Sige po. Thank you very much. And we will, for anybody who wants to volunteer, yan po ang kontakin nyo lang si Miss Judy. Yes. Happy New Year! Happy New Year! Thank you so much! Ayan, thank you kay Miss Judy Hamolange, Marketing Director ng Free Speech Publications. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo after this break. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network. PBS. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Hi, ako po si Cheska Arabani galing sa Lyceum of the Philippines University. Ugaling makinig sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Dito, mapapakinggan ang pinakasariwang balita. Dito, lahat ng balita may laman. Dito, hindi ka mahuhuli sa mga pangyayari dahil dito sa DZRB Radyo ng Bayan, konektado ka. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Tuloy-tuloy po tayo. Meron na tayong 30 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Sulyap-sulyap. Para naman po sa segmentong ito. Director Thelma. Oo, partner. Ikaw, naniniwala ka ba sa horoscope? Ay, hindi ako mapapaniwalain dyan eh. Talaga? Oo eh. Ano yan? Laban na naman sa inyong ano? Ha? Hindi naman. Hindi naman. Akala ko laban na naman sa inyong relihiyon. Pero kayo, Director Thelma, yun ba ang inyong kinukonsulta kapag kayo ay gumigising sa umaga? Hindi naman. Pero nakakatuwa minsan. Diba? Yung astrology, yung mga ganon. Kasi meron din naman yung dahil nga hindi ka panipaniwala, yung iba, ginagawa nilang nakakatawa na lang. Oo nga. Hilarious horoscopes. At yung kakausapin ngayon natin ay ang co-owner ng Witty Will Save the World Incorporated. Mm-hmm. Nakakatuwa ito. Oo nga. Kausapin natin si Miss Chingay Nuke. Good morning, Chingay. Good morning po. Welcome to the program and Happy New Year. Happy New Year po. Happy New Year. Yun po ba yung inyong real name, Chingay talaga? Carmen Angela po ang aking legal name. Ah, okay. Legal name po ako sa passport. Mm-hmm. Okay. Bakit mo naman tinanong partner? Eh kasi sabi niyo nakakatuwa, kaya iniisip ko baka yung name niya
parang pinalabas na nakakatuwa din. Kaya ganun. Nakakatuwa yung pangalan ng kanyang planner. Napakahaba ng title din. Ano nga yun? Relax. Pag-ibig lang yan, parang kagat lang ng langgam. Ay, ganun ba yung pag-ibig? Parang kagat ng langgam? Opo. Actually, hindi naman po ito yung first na pag-ibig planner na nirelease namin. Yung 2011 po, yun po yung nauna talaga na pag-ibig planner na nailabas namin. So, ang ano nyo talaga is pag-ibig planner siya? Nung pong nag-start kami, this is our fourth planner po, bale. Okay. Nung nag-start po kami, yung first planner namin, 2010. Oo. It was really about yung para i-counter yung hype kasi nung coffee house planner. Kasi di ba alam naman natin ang laki ng nailalabas na pera. Oo. Para lang magkaroon ng planner na yon. So, mag-iipon ka pa ng stickers ba yun or stamp? Kailangan mag-ipon ng sticker, tapos napakarami mong kape na kailangan bilhin para magkaroon ng planner na yon. So, yung partner ko po, naisip lang niya na parang hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ng mga tao yun. So, nag-isip siya na parang pang-counter doon na hindi naman kailangan kasing mahal yung magagastos mo para sa planner na yun. Yun na yun yung ilabas. Kaya yung first planner namin, ang title niya, I was supposed to get that coffee house planner but I got fat on the 10th scrap. So, yun po yung unang title. Tapos po, yung second planner, ang title po niya, parang kamukha rin po nitong 2014, yung Relax, Puso Lang Yan, Malayo sa Bituka. So, yun po talaga yung parang naging inspiration naman itong 2014. Kasi naman po, parang yung love po kasi yung napaka-universal na topic, na parang ang sarap-sarap niya kasing pagtawanan. Correct. At saka also, at that time, wala naman po talaga ding ibang gumagawa ng pag-ibig planner. Yun po. Tapos so, ilan yung... I'm sorry po. Go ahead. Ayun po. Tapos yung 2012, wala po kaming nirelease na planner. Noong 2013, para naman pong diary type yung nilabas namin. Parang journal type. Parang inspiration yung Mara Clara na diary. So, hindi pa po, that time, hindi pa po namin talagang nade-determine na pag-ibig planner yung gagawin lagi ng weekly, every year. This year lang po namin naisip kasi wala na po kaming maisip. So parang, bakit ba natin kailangan ibahin every year? Ang ganda-ganda naman nung yung 2011 planner. Masyado po kasi yung naging response doon. Sobrang nagulat din kami. So, yun po, we have decided na every year, eto na lang, ngayon pa lang po kami nakapag-decide na tungkol sa love na lagi. Yung to just keep it about love. Oo, pero napapansin nyo ba na yan ay mabiling-mabili doon sa mga sawi sa pag-ibig? Opo naman. Pero hindi lang naman din po para sa kanila. Kasi kahit naman po hindi ka po heartbroken, nakakatawa naman po talaga yung naisulat ng partner ko dito sa planner na to. Oo. At magkano nyo binibenta yung inyong planners? At how many? Ilan yung volume? 490 pieces po. 490 pesos sa fully booked. At saka sa Quirks. Meron available po yun in 4 malls, pero dito lang po sa Metro Manila. And also Brat Pack stores. That's available nationwide. Meron po sa Davao and Cebu. Breakfast stores? What's that? Brat Pack. Brat Pack. Yes, they're under Primer Group of Companies. Okay. Malaking planner yan ba? Or katamtaman lang yung laki niya? This time po, we kept it handy. So mga 4.5 inches by 6 inches lang po siya. Kasi kami naman po, parang personally, yung experience namin, pag sobrang laki or sobrang bigat, kung lagi mong dala, parang, ang bigat, kasi nahin mo ng ibang dala din, di ba? So, ito, magaan lang po siya, at saka yun nga, maliit lang siya. So, intentional po talaga na handy siya this time. Yung last year po kasi yun, naaminin namin, medyo mabigat yun. Kasi 1 page per day. So, sobrang kapal niya. So, ang bigat mo siyang dala araw-araw. Dito sa atin, wala naman kayong ganong kakompetensya sa ganyang larangan, yung negosyo. Opo. At saka also, may iba po kasi kaming product, yung po slam book. Yun po, wala talaga po kaming kalaban doon. Para po siyang autograph nung kabataan namin. So, naisip lang po na i-revive siya. Tapos, syempre po, ginawa ring witty, tsaka nakakatawa yung mga tanong. Oo. Meron din po kaming wedding guest book.
So, marami po kasing gumamit nung... May mga nagsabi po sa amin na ginamit daw nila sa kasal nila yung slam book namin. Tapos, so, while natutuwa po kami, parang naisip namin, parang hindi naman bagay sa wedding. So, parang ba't hindi lang natin sila gawan kung merong may gusto. So, gumawa po kami ng wedding guest book. 2013 po namin i-release. Para naman, yung mga tanong, it would be about their day, about the couple. So, parang ano yung favorite part nila ng wedding, ano regalo mo, electric fan, punch bowl, yung mga ganon. Pwede rin yan sa mga binyag. Yun po, may mga nagtatanong na din po sa amin kung birthday or binyag. Hindi pa po kasi kami nanay, kaya hindi po kami masyadong makarelate sa mga ganon. Or sa debut. Yun po, yung pang debut, baka po yun. Cute. Magkano yung kapital ninyo nung nag-umpisa kayo ng partner mo? Yun na nga po, nung nag-start po kami, I've told this din po maraming beses na hindi man po kami paniwala. Wala po kasi kaming capital nung nagsimula po kami. Kasi, nagtatrabaho po ako noon sa isang private company and I was under ads and promo. And so I would deal with a lot of suppliers. So, meron po akong nakuha na supplier na nakausap ko na baka naman pwedeng walang down payment. Total, seasonal yung item. Alam ko na within a range of time, a period of time, mababawi naman namin. So, mababayaran ko sila. And I made sure po na alam po ng boss ko yung ginagawa ko, by the way. For those na paplano na magkaroon ng business habang nagtatrabaho pa. And sa mga nagpaplano na magkaroon ng business ngayong 2014, Miss Jingay, ano yung inyong tips? Dapat bang haluan ng yung tema na may pagka-comedy kagaya nung ginawa nyo o yung style nyo? Ay, hindi ko lang po masasabi if it's for everyone. Pero ako po kasi, hindi po kasi ako yung nagsusulat, yung partner ko. So I would really have to say, mayroon lang po talagang nagawa na magaling yung partner ko na nakakuha talaga ng kilite ng marami. So kung hindi ko po masasabi kung talagang humor for everyone, kasi ito pong klase ng humor na to, apparently po, it works for us. So hindi ko na po alam po sa iba po kung anong klase po silang magsulat, kung mabebenta rin po ba. Ibig sabihin, sa kanila, naghahanap sila ng niche market nila. Yes, opo. So, humanap ka rin partner ng iyong niche market. Ayun. And Director Telma, si Miss Jingay pala, film graduate, kaya saktong-sakto, very imaginative sila, no? Kaya na-click din yung kanilang business. Oo, ayun. Film, dapat script ang si Mariela din daw nagsusulat din po ng script yung partner ko. Talaga? Magaling po siya. Siya po yung director at writer ng 6 Degrees of Separation from Lilia Contabay. Under po yun ng Cinema One Originals. Nanalo po siya ng best script yata. Talaga? Best direction. Tapos ma'am, sorry, proud lang po ako. Siya din po yung nagsulat nung yung extra, yung si Vilma Santos po bilang extra. Himalaya, nanalo po yan ng best script. Of course, yeah. Talaga? Magaling baka po big talaga time na siya, masyadong mahal. Siya po talaga to. Opo. Ano? Siya po talaga yung nagsusulat kasi. Talagang parang published writer na talaga siya. So, mahal siya pag kinomission mo. Pwede niyo naman po siyang kausapin. Pwede mo pag-usapan. Anong pangalan? Sinabi mo na sinabi, partner. Antoinette Hadaune po. Antoinette Hadaune, okay. So, para dun sa gustong kumontak din kay Antoinette. Ayan. Magpunta lang po sila sa Facebook namin. Anong Facebook? Ano nyo? Account? Facebook.com/wittyWillSaveTheWorld. Ayun. Okay, so with that, we'd like to thank you. Thank you rin po. Jingay, at good luck sa inyong negosyo. Good luck sa inyo, Salamat inyong po. partner. Happy New Year po. Happy New Year. Happy New Year. Okay po. Yan. Napakaganda ng kanilang naisip na no? Kakaiba. Negosyo, kakaiba. At magkakaroon pa tayo ng ilang pang mga pagtalakay. Kakaiba rin ba itong susunod nating kakausapin? Sige, alamin natin sa aming pagbabalik mga kaibigan. Diyan lamang po kayo. Magandang araw sa kababayang Pilipino. Patuloy na makinig sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 kHz.
Ang aking paborito sapagkat ito'y tumatalakay sa takbo ng ating gobyerno at sa buhay ng Pilipino tulad ko. Galing sa Miriam College, ako po si Chelsea Pangilinan. Dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Alam niyo ba ang matandang kasabihan na kung ang kayamanan ay naglalaho na parang bula, ang karunungan ay tataglayin mo hanggang sa iyong pagtanda. Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya't sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid-aralan. Dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapagkolehiyo. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBS! Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang. Yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. First time mo? We're back. Meron na tayong 45 minutes after 8 o'clock. At para naman sa segmentong itong ating makakausap, Director Thelma. Ang bilis-bilis talaga ng oras. At itong ating pangatlong kakausapin, planner pa rin. At nasa linya na natin ng ating komunikasyon. Yes. Jen Horn, ang founder ng Mooney.ph. Ano ba itong Mooney.ph? Hello, magandang umaga. Magandang umaga rin. Yes, Happy New Year, actually Jen. yung website po namin is mooney.com.ph. Okay. Ano yun? Ayun. Ano yun? Hello? Parang may nagbubusina. Hello? Dapat ba tayo magmuni-muni? Beep, beep. Okay, sorry po. Ano yung Mooney X Moonleaf 2014 planner? Yung Mooney and Moonleaf. Gumaganon siya. Meron yatang tumatawag kay no? May tumatawag kay Jen? Kay Jen. Jen, okay na? Ayun. Jen. Hello, Jen. Ayan. Yes, sorry. Line si Jen. Sorry. Okay. Go ahead. Yes, yung Mooney... Ano ba? Ayan na naman. Mamaya na kayo tumawag kay Miss Jen. Mooney, so how did you start with this Mooney X Moonleaf project? Ay, nawala. Partner. Jen, andiyan ka pa ba? Nawala, Palagay sige. ko, call natin ulit. Palagay ko ginulpi na niya yung gumagano ng telepono niya. Ayan. Kakaiba rin yung yung kanilang style naman sa negosyo. Bakit? Kaya kailangan magmuni-muni ng marami dito. At dun siguro nanggaling yung Mooney at how will you read this ba? Mooney X Moonleaf? Mooney times Moonleaf? O ano ba to? Mooney F Moonleaf? Hello, so sorry for the
ewan ko, technical difficulties. Yeah. Anyway, yung Mooney and Moonleaf 2014 planner, actually collaboration siya between yung group namin, yung Mooney, with Moonleaf Tea Shop. Okay. Tea Shop. So, yung Moonleaf kasi, isa silang milk tea shop. They've been coming out with, naglalabas talaga silang planners since 2012. So, ito na yung third planner nila. Tapos, for this particular planner, naisipan nila na makipag-collaborate sa amin kasi gusto nila ng mas makabuluhang tema para sa 2014 planner nila. Ayun. Yun. Tapos yung group naman namin, yung Mooney, isa kaming community na yun, nagpo-promote kami ng mindful living. Ito nga, bali yung mindful living na sinasabi natin, ito yung pagiging mas conscious sa ginagawa natin sa araw-araw na pamumuhay na nakaka-apekto sa sarili natin at sa environment. So, yun. So, yung planner ninyo, how is it designed? Every month, meron bang iba-ibang or on a daily? Iba? Yes, para po sa planner na to, dahil yung community ng Mooney, talagang gusto namin creative community yung binibuild namin. Tapos, dati kasi gumawa kami ng online campaign para mag-raise ng awareness tungkol sa impact ng cigarette butts sa environment. Tapos, para sa campaign na yun, nag-collaborate kami with different graphic designers. Tapos, yun yung nakita ng Moonleaf, kaya naisip nila na, magandang group to na makipag-collaborate. Meron na silang network of graphic designers. Ito talaga yung parang themes na pinupush nila. So, so yun. Tapos, para sa planner na to, ginawa lang namin mas broad ng konti. Hindi siya yung necessarily para sa environment lang. Pero as a whole, ano pa yung magagawa natin para sa ikababuti ng sarili natin sa komunidad natin. So, yung mga themes, nag-range siya, let's say for January, yung theme is Your World, Your Choice. So, parang ini-empower namin yung mga tao na maintindihan na yung mga decisions na ginagawa nila sa araw-araw, nakaka-apekto talaga sa iba. Tapos, may mga other themes on like, parang eating better at paano rin to nakakatulong sa planet or make someone's day. Parang kung ano yung mga maliliit na bagay na pwede natin gawin na parang nakaka-affect din ng ibang tao. So marami pala kayo nagtutulong-tulong na mag-isip para mag-come up dun sa certain theme, Kasi yung Mooney, parang very collaborative din yung approach namin to things. At parang feeling kasi namin, pag the more people that we collaborate with, parang mas ma-amplify din yung message na gusto namin iparating. Okay, so for this year, 2014, ano yung inyo pang mga plano, Miss Jen? Ayun, so basically, yung sa Mooney, very centered kami around the events kasi nag-start naman kami online sa website, sa social media, parang trying to share ideas nga tungkol sa mindful living, paano magiging mas conscious sa environment, sa mga things na binibili natin. So for 2014, gusto namin continue sa mga pinagagawa naming mga events to sort of link also mga brands with consumers who are looking for mga brands na mas conscious. And natutuwa kami dun sa collaboration namin with Moonleaf kasi parang binigyan din nila kami ng avenue para ma-share yung mga messages namin. So yun, tapos parang in line with the planner, parang syempre kami inisip din namin kung paano rin namin matutulungan yung Moonleaf sa kanilang sustainability efforts. So sila meron ba yung partner ninyo for now? Hindi or do naman. you partner with other we've also done events with sorry, ano ba yan? Hello? Sige lang, Jen. Promise, wala po akong pinipindot. Hindi ko alam bakit siya nagkaganon. We've also worked with different brands din po. Katulad ng mga Rags to Riches, Jacinto and Lirio, Lagu, Loud Bastard. So, talagang gusto rin namin maging parang bridge
ng mga brands or companies na may produkto na mas mas eco-friendly. Tapos, at the same time, gusto rin namin i-educate yung mga consumers. Parang, bakit ganito yung mga choices na mas mindful, mas conscious. At parang hindi lang naman laging nagpo-push kami ng brands. At gusto rin namin yung parang other things that people can do sa pang-araw-araw nga na buhay na makakatulong. So, kahit sa pagkain nila, so yun, nag-tie up din kami with Edgy Veggie. At some point, naging partner namin sila sa isang event. Isa silang vegetarian restaurant. So, ito yung mga kinds of things na gusto namin gawin at gusto namin i-share. So, dun sa mga interesado na mag-contribute sa mga advocacies ninyo, open din ba kayo doon, Miss Jen? Very open kami to collaborations as long as aligned nga siya sa mga ginagawa namin. So, parang one of the things din na in-encourage namin sa Moonleaf na gawin, kasi nga, di ba, milk tea shop siya. Although, natuwa din kami kasi nung bringing up namin siya, sabi nila, nasa plans talaga nila, na nagbibigay rin sila ng 5 peso discount sa mga tao na nagdadala ng sarili nilang tumbler sa pag nag-claim ng milk tea or whatever tea na gusto nilang i-order sa Moonleaf. So, parang ito yung one of the ways na nakita namin kasi na makaka-work kami with companies na, alam mo, na-promote din namin yung messages of mindfulness through them, and at the same time, parang nakaka-encourage din kami sa kanila na parang mas ma-value yung pagiging mas sustainable na business. Pero paano yun? Meron bang monetary reward din sa mga contributors? Sa contributors, meaning, wala, psychic sinong contributors po? Psychic income. So wala kayong binibigay? Sa contributors po, as in yung sa mga artists na tumulong sa amin. Yes po, nag-allot din kami ng fee for them, which is something that we talked about with Moonleaf din. So parang depende rin po sa magiging usapan namin with the company. So moving forward din, parang gusto rin namin gumawa ng malaking event sa October or November na talagang doon namin magagather yung itong mga different brands or companies and yung mga products na parang mas eco-friendly talaga yung approach. And at the same time, parang alongside that, gusto rin namin na merong mga talks and conferences or workshops going on na parang mas makakatulong sa isa, sa pag-educate sa consumer. At pangalawa, hopefully, makashare din ng ideas sa mga entreps kung paano rin sila mismo makakagawa ng mga mas sustainable ways of doing business. Naku, sama mo kami dyan, ha? So, makakatulong yan. Oo. Interesting. Yes po. Ayun po, I would really like to work with DTI for this actually. So why not? So we look forward to your Mooney events. Yes. In 2014. So for those interested to get in touch with you, where can they call you or contact you? They can visit our website po, mooney.com.ph. You can also email us at mooney.com.ph@gmail.com. You can also find us on Facebook. Mooney PH naman yung name namin sa Facebook. Sa Facebook, Mooney PH. Okay. So, Maraming salamat sa iyo, Jen. Thank you din po. Thank you. Good luck, ha? And please keep in touch with us. Yes. Okay, bye. Happy New Year. Thank you so much. Happy New Year. Meron na lamang ho tayong 4 na minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Drive my caravan. And last segment na natin ito, Director Alma. Sa nalalabing mga huling minuto, ito po ang ating mga schedule na aabangan mula January 2 to 20, yun dyan po sa Sultan Kudarat. Dun sa ating mga kababayan sa Sultan Kudarat, sa Takurong, Isulan, Esperanza, Lebac at Calamansig. Business One-Stop Shop sa DTI Region 12. Sa January 10 po ang Coronadal City Foundation Anniversary at magpa-participate din po dyan ang DTI. And then sa second or third week of January, ilo-launch na po natin dyan din po sa DTI Region 12 sa Maitum, Sarangani Province yung ating pong Shared Service Facility o SSF
na abacus stripping machine and coffee depulping or dehulling machine. And then finally, January 19 to 24, partner, ito na yung Santo Niño festival sa Midsayap, North Cotabato. Week-long celebration po yan in honor of the municipality's patron saint. And yung SSF launching din natin pala sa El Nido, Palawan, Cashew Processing Center naman dyan. And finally, sa Sarangani Province, province-wide sectoral group consultation for coconut, coffee, aquaculture, rubber, banana, livestock, and infra. Yan, partner. Okay. So, yan ang mga aabangan. Yes, and sa ating, bago tayo tuloy magbukas, pinasasalamatan natin, Director Telman, lahat ng ating mga nakatuwang sa production. Maraming salamat kina Miss Marela Jem Castro, Marjorie Posas, at kay Engineers Rene Itable, and June Paladan, ang ating mga nakaagapay. Of course. Kung wala sila, wala tayo. Siyempre. Kaya maraming salamat sa kanilang lahat at siyempre sa ating mga suking taga-subaybay. Kasi kung wala naman nakikinig sa atin, baliwala din ang ating programa, partner. Oo naman. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. And thank you, partner. At sana ay magkasama pa tayo sa susunod na isang taon. Yep. So, ito po ang inyong likod, Delma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Have a nice weekend too. Ako po naman si Tess Ramirez. Until next Friday. Magandang umaga po sa inyong lahat. And muli, Happy New Year!